Wala tayong sound kanina, kaya uulitin natin, Blue Team. Pasensya na po. Oras natin, 30 minuto makalipas ang exam ng gabi. Open nyo na, Blue Team. Magbubukas na ulit ang palatuntunang ang tinig ay dapat marinig. Open yun! Open yun! Kasama si Brian Carolina. Blue Team, anong opinion mo? Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Okay, let's make that clear. Meron na tayong enhanced curfew ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral o hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Yung mga rugby boys dyan, yung mga gang-gang dyan, yung mga gago sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan, ha? Sinasabi ko na dito ngayon, yung mga gang-gang, rugby, mga uwas na nagtatambay ng mga bata dyan at 10 p.m., umuwi na kayo sa bahay nyo. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki. Alam mo, babae, diba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt na taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsando man lang kayo. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta, basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa kayo po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Ulitin ko, wala po kong galit sa kumakanta. Kahit ako sintonado ko kumanta, minsan napapakanta rin ako. Pero pag alas 10, maawa naman kayo sa kapitbahay nyo. Tayo, pagkita mo sa YouTube, lahat ng pinakamagaling na Pilipino nag-video ko, pinapakita nila. Pero lagay natin sa oras, 10 o'clock. 10 o'clock tayo, ha. Maliban, ibigyan natin exception. Kung fiesta, may barangay permit, nagkakasayahan doon, baka pwede pa. Pero kung araw-araw lang, maawa naman kayo sa mga kapitbahay nyo. May mga bata dyan, matutulog na. May mga bata dyan, kailangan pag-aaral pa, susunod na araw. May mga magulang dyan, alas 8, alas 9, tulog na. Magkatrabaho yan, alas 4, gising na. Patulog naman kayo. Kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo. Patulugin yung mga kapitbahay nyo. Open yun! Ano gusto nyo? Mahimatay yung tao habang naghahalo? Sa sobrang init po, kailangan din po yun. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun eh. O kaya may warning. Sa kanila, tikit agad eh. Warning po dapat kaagad. Dapat nagpapabiso sila. O, bawal din sa mga iskinita nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga curfew. Open yun! Kasi nga, yun ang ako pinagkakita. Wala naman po. 17 years old na pa, pilit na naghahanap para ako mapuhay. May pambili ng gamot, sana ganun. Pag na naghahanap po, ang mga illegal po ay yun ang uli. Open yun! Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give
clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po ito. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Blue Team, anong opinion mo? Teka lang, Blue Team, bago tayo magsimula, Blue Team, no? Meron muna tayong papasok na news alert. On air, news alert. Okay, si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, no, sumuko na po sa Dasmariñas Component City Police Station sa pagkakasangkot po niya sa kasong cyber libel. Kanina rin po ay sinilbihan na siya ng arrest warrant ng Makati Regional Trial Court. Blue Team. On air, news alert. Ito pa ang isang news alert, Blue Team. On air, news alert. Bumuelta naman po si Pope Leo XIV. Kaugnay po yan sa hayag at sa kritisismo sa kanya ni US President Donald Trump kaugnay nga po sa giyera sa Iran. Ito po ang sinabi niya ayon po sa Catholic News Agency. I will quote, habang nasa papal plane po siya papuntang Algeria. Kanina lamang po ito. Ito po ang sinabi ni Pope Leo. Quote, I think that the people who read will be able to draw, or who read will be able to draw their own conclusions. I am not a politician. I have no intention of entering into a debate with him. Rather, let us always seek peace and put an end to wars. I am not afraid of the Trump administration. I speak about the gospel. I am not a politician. I do not think the message of the gospel should be abused in the way some people are doing. I will continue to speak out loudly against war, to try to promote peace, multilateral dialogue between states in order to seek the right solution to the problems. The message of the church is the message of the gospel. Blessed are the peacemakers. I do not see my role as that of a politician. I do not want to enter into a debate with him. Too many people are suffering in the world. Unquote. Yan po ang buwelta o sagot ni Pope Leo XIV kay US President Donald Trump. Blue Team. Ngayon po yang Lunes. On air, news alert. Samantala, ito rin po Blue Team. Tinapyasan o sinuspindi na po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Kada litro po yan. Kanina po yan, ayon po yan sa kanyang press briefing kanina. At laman din ang headlines kanina, Blue Team, sa balita, sa primetime newscast, kung saan man kayo nanonood, ay makita kasi usap-usapan daw na ay sakit ang Pangulo. Pero pinakita niya doon sa video kanina, nag-jumping jack pa po siya. Ito rin, isa pang news alert ayon din kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. On air, news alert. Okay, pagproseso ng mga permit para sa mas mabilis na pagpasok ng mga kinakailang pagkain at mas mababang
halaga na mga ito ay pabibilisin raw ng Pangulo. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port. Kanina po yan sa kanyang press briefing kanina pong hapon. On air, news, alert. Samantala, Blue Team, balik tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. Siyempre, tungkol pa rin yan sa topic natin ngayon. About po yan Blue Team, sa Oplan Galugat ng Department of Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police PNP, ang ating pong pambansang pulisya. Ayan po ay matapos batikusin ng karamihan ang Oplan Galugad na ito ng dalawang ahensya ng pamahalaan, partikular na po sa DILG na nag-implement po nito. Ayon po yan sa kanilang Safer Cities Initiative na sinimulan pa noong April 8 sa pamamagitan ng kanilang Memorandum Circular number 2026-029. Ano ang nilalaman nito? Sa pamamagitan ng Section 16 of Republic Act number 7160, Republic Act number 6975, ay binibigyan pong kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan at ang pambansang pulisya o PNP upang ipatupad ang ganitong klaseng ordinansa sa bawat lokal na pamahalaan. Saan-saan? Either provincial, city or municipal, barangay, at iba pang mga regional directors ng DILG. Okay, nakasaad dito ang pagpapaigting sa presensya ng pulisya para raw umano sa public safety. Kanina napakinggan natin sa statement ni DILG Secretary John Vic Remulla noong April 10. Kanina po, in-review po natin bago magsimula yung programa. Sinabi niya po doon na saklaw, sakop nito ang mga sumusunod. Una, yung pagbabawal sa pag-inom sa mga pampublikong lansangan gaya ng parke, streets, sidewalks at iba pang mga pampublikong lugar. Bawal din daw, ayon din dito sa ordinansang ito for Safer Cities Initiative, ang walang suot pangitas na damit. Bawal daw ang half naked. Meron ding striktong pagpapatupad ng curfew. Para kanino? Una, sa mga nagbibidyoke o kung may nagpapatugtog man siya. Bawal na raw magbidyoke kapag 10 PM na. Except daw kung may fiesta, may permit, kung nagkakasiyahan, pwede naman daw. Pero bawal na po magbidyoke hanggang 10 PM. Ang nakalagay po dito from 10 AM to 10 PM lang allowed mag-videoke. Pag 10 PM, sasawayin daw kayo ng police. Itong strict curfew hours ay para rin sa mga minor de edad. Okay. Pero may exception. Kung ikaw daw ay estudyante at may mapapakita kang papeles na ikaw daw ay estudyante o katunayan na ikaw ay estudyante, exempted ka. Kung may nakita na minor de edad na kasamang adult, nakakatanda, either parent, guardian, kung sino man nakakatanda yan, hindi naman daw sasawayan. Kasi may kasama naman daw. Kung galing sa graduation
sa mga misa, sa simbahan, kung ma-extracurricular activities daw, at hindi daw makakauwi ng maaga, ang nakalagay dito, exempted pa rin daw sa mga minor de edad na ito. At kung ang bata o minor de edad na yon ay nagtatrabaho at mayroon siyang may pakitang proof na siya ay nagtatrabaho, exempted. Pero nakalagay din dito Blue Team na hindi naman uhulihin, pero bagkos magkakaroon lang ng parang counseling, papayuhan, parang papagalitan lang daw umano, i-inform lang daw umano yung mga magulang. Yun yung nakalagay dito sa ordinansa na ito. Ang multa, nagkakahalaga ng 500 to 5,000 pesos. Pero kanina pong kaninang hapon o umaga, nagsagawa po ng press briefing ang DLG kasama ang Pambansang Pulisya o PNP. Sinabi po nila, humingi po sila ng paumanhin kaugnay nga rito sa Safer Cities Initiative. At particular na doon sa hinuli last time na isang lalaki sa isang barangay sa Quezon City na nakahubad, na walang damit pa itas, na naghahalo ng semento. So humingi ng paumanhin si DLG Secretary John Vic Remulla. Samot-saring reaksyon ang nakita natin sa social media. Okay? Partikular na ang ilang mga personalidad hinggil dito. Kaya ang tanong natin ngayong gabing ito sa opinion, kailangan natin marinig kung ano ang kinaing ninyo, Blue Team, para sa ating opinion ngayong gabi. Nais naming marinig ang inyong opinion hinggil sa tingin nyo ba sobra ang Oplan Galugad ng DLG at PNP? Kung oo o hindi, magkomento lang po sa ating comment section. Ito po ang opinion po, team. Basahin natin itong ilan sa mga kritisismo ng ilan sa mga nakita natin, no? Sa pag-scroll natin sa social media. Sa isang Facebook page na para luma, ano po siya na Facebook page siya, art website po siya, art and entertainment website po siya, kung saan naglalagay po sila ng mga pixel art designs. Sinabi ho rito ni Paraluman sa isang Facebook post na harap-harapan ang panggagago. Kung panatiko ka pa rin ay ewan ko lang. Sa isang image, sa isang artwork, sa gitna yung isang pulisya na merong message box sa taas na nakalagay criminal exclamation point. Nakaturo yung kanyang kamay doon sa isang lalaki na walang damit pang itaas na naghahalo ng semento. At sa kabila namang banda ay isang buhaya na nakabarong na may dalang maleta. Isa pa sa kanyang Facebook post ay yung pixel art ni Secretary John Vic Remulla na nagbablush. Nakapop up yung message nakalagay, "Goodness gracious, hulihin nyo yan." Yung parang nakalagay dito ang sinasabi dito sa Facebook post, kinikilig daw si John Vic Remulla, Secretary John Vic Remulla sa mga lalaki na kaubad, kaya hinuhuli na lang. Meron din tayo nakita na isang komento, no, na nakalagay na imbes na flood control, hubad control daw. Mas marami pa raw yung nahuli ni John Vic Remulla ng mga nakatopless. Mukhang may favoritism daw. Ito, ayon rin sa ilang mga komento sa naturang Facebook post, ito sinabi ng isa, di ko mabasa yung pangalan kasi walang mga bawel. Sinabi niya rito, "One more question. Gooding or bading?" Sabi naman ni Karen Marave, "War on drunks." sa mga umiinom. Sabi naman ni Kisado Ray,
Should I call you Mista? Bakit Mista? Ewan ko. Please enlighten me. Sabi naman ni Dylan Kabangisan, may naramdamang ka ba? ... Sabi naman ni John Japay at Mark, sabi ko na Barbie. Sabi naman ni Yulan, ewan ko kung totoo niya itong pangalan, War on Topless Hunks. Siyempre, ang isang labor rights activist ay nagkomento rin. May 3 post po siya kaugnay nga rito sa balita na ito noong April 10. Kaugnay nga sa lalaki na hinuli na lang bigla na nandun naman sa gilid ng kanilang bahay. Nasa gilid lang kanilang bahay. May CCTV po kay Briel Hernandez ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan. Pero nakapost sa isang Facebook yung CCTV footage kung saan nakita doon yung isang lalaki na naghalo ng semento na bigla na lang may mga barangay officials yata ito or DLG officials at mga pulis na bigla na lang lumapit sa lalaki at hinuli. Tinikitan. No? Nagreklamo ho yung kanyang asawa hinggil dito. Kasi kung titingnan nyo, sa gilid lamang po ito, hindi ito pampublikong lugar kung tutuusin. So, ito ay sa gilid ng kanilang bahay. Eskinita ho ito no? At nakalagay dito sa ordinansa mga public places. Pero sa tingin ko naman, bakit naman huhulihin agad-agad ito? Ito po ang sinabi ng labor activist na si Calio de Guzman. Hinggil dito, John Vic Rimulya, try mong magsemento ng naka-long sleeves. Ang mahal na langis, titikitan mo pa ang mga pobre. Sinabi rin naman niya, ito pa, sinabi niya, hindi kriminal ang mga nakahubad na naghahalo ng semento. Ang tunay na kriminal ay ang mga nakabarong sa Kongreso. Ito pa sa isang post niya, hinuli yung walang damit habang naghahalo ng semento. Akala ata nila winter ngayon sa Pinas. At marami pang komento, Blue Team, hinggil dyan sa pagpapatupad na ng Safer Cities Initiative na DLG. Ay, balita ko dito sa lugar namin, sa isang lugar dito sa Quezon City, nagkahulihan din daw. Abay, partida. Ang balita ko, sabi lang to ni Mama. Kasi tulog na ako noon. Mga 9:50 yata or 9:51 before 10, may mga lumapit daw dito. Daw. At nagkahulihan. Wala pang 10 o'clock. Marami Blue Team na reklamo about dito sa Oplan Galugan. Dahil hindi lamang po Blue Team na yung mga nabanggit ko rito ang hinuli. Pero pati po Blue Team yung yung isang vendor, no? Yung isang vendor hinuli din po dahil nagtitinda siya sa gilid ng kalsada. Sa isang yata to ng Pasig, kung di ako nagkakamali. Ito, balikan po natin yung kanya pong sinabi, Blue Team. Hinggil nga rito sa kanyang pagkakahuli. Open yun! Kasi nga, yun ang aking pinagkakita. Wala naman ako. 75 years old na pa. Pilit ko naghahanap para ako mabuhay. May pambili ng gamot. Naman sana ganun. Pag naghahanap po, ang mga illegal po ay yun ang uli. Open yun! Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron.
Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, Ayan po yung sabi ni Secretary John Vic Remulla at nung nahuli nga dun sa kanilang operasyon ng Oplan Kalugad. Dahil po dyan sa mga reaksyon ng taong bayan, kaya mahalaga yung opinion ninyo, Blue Team. Dahil, ayan, narinig ng DILG ang inyong mga hinaing. Sinuspindi na muna ang Safer Cities Initiative o yung Oplan Kalugad sa tawag nga ng PNP. Kanina, nag-press briefing silang umaga yata to, tanghali. Hinggil nga rito sa issue na ito. So, hindi mo na. At ganun din ang MPD o Manila Police District, ititigil daw muna nila yung ganitong ordinansa. Pero alam nyo ba kanina, kahit na tinigil ang ordinansa na to since natikitan yung lalaki na nahuli sa Barangay Batasan Hills, Quezon City, nagbayad pa rin po siya ng 500 pesos na penalty. First offense po kasi yan, 500 pesos sa kanilang city LGU. Wawa naman po. Kayo, Blue Team, ano ang reaction, anong opinion nyo kaugnay dito? Ang tanong natin, sa tingin nyo ba sobra ang Oplan Kalugad ng PNP at DILG? Alamin natin sa comment section kung may mga nagsabi. Meron! Sabi ni Joshua Kenneth ay sobra daw po. Correct. Pero may ilan dito, mga nagpapa-shoutout lang din. Shoutout natin si Alden Jacob Carlos. Gayon din ang ilang mga nagkomento sa ating live stream. Nag-react sa ating opinion ngayong gabing ito, Lunes. Okay. Sino ba to? Si Vlad, Juna Grabio, Mo Rivera, Sian Lindon Derama, at si Joshua Kenneth. Magandang gabi po sa inyo lahat. Balikan natin, Blue Team, ang ilang mga balita na kakapasok lamang po ngayong gabi. Kanina lamang po ito. On air, news, alert. Ito, meow na balita, Blue Team. Si Representative o Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sumuko na po sa Dasmariñas Component City Police Station sa pagkakasangkot niya sa kasong cyber libel. Kanina rin po inisyuhan na po siya ng arrest warrant ng Branch 147 ng Makati Regional Trial Court after niya po na sumuko. Kanina lang po yan gabi ha. Yan po ang ating on-air balita kay Kiko Barzaga. On air, news, alert. Kanina rin po, ayon sa Catholic News Agency, bumuelta ho. Ito po ang reaksyon ni Pope Leo XIV kaugnay nga po sa komento sa kanya, sa kritisismo sa kanya ni US President Donald Trump kaugnay sa gera sa Iran. I will quote, I think that the people who read will be able to draw their own conclusions. I am not a politician. I have no intention of entering into a debate with him. Rather, let us always seek peace and put an end to wars. I am not afraid of the Trump administration. I speak about the gospel. I am not a politician. I do not think the message of the gospel should be abused in the way some people are doing. I will continue to speak out loudly against war, to try to promote peace, multilateral dialogue between states in order to seek the right solution to problems.
the message of the church is the message of the gospel. Blessed are the peacemakers. I do not see my role as that of a politician. I do not want to enter into a debate with him. Too many people are suffering in the world, unquote. Ayon po yan kay Pope Leo XIV. Kanina po yan habang nasa kanyang papal plane papuntang Algeria. Kaugnay sa komento ni US President Donald Trump sa kanya pong mga sinabi kaugnay sa giyera sa Iran. Blue Team. On air, news, alert. May tapwas, suspendido po, Blue Team, ang excise tax sa mga presyo kada litro ng LPG at ng kerosene. On air, news, alert. Samantala, saglit lang tayo ngayon, Blue Team, kasi test broadcast lang naman siya. May mga nanonood at nakikinig pa rin sa atin ngayong gabi. Abay, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagbabalik tayo sa ating live stream ngayon. Tapos ang ating hiatus ng ilang buwan. Bagong format tayo ngayon. Bago lahat. Karamihan bago, Blue Team. Medyo hanga lang ng onte ang ating video ngayon. May drop frames tayo. 1.5. Pataas pa ng pataas. 1.6. 1.8. Anyway, Blue Team. Yan muna ang ating programa ngayong gabi sa BCRC. Unti-unti natin. Dahil mayroon tayo ilang mga pagbabagong ginagawa dito sa BCRC. Sa kasalukuyan, 2 programa na po ang natapos natin. Pero tutuloy-tuloy natin yung una, yung umpisa na at yung minuto. Susunod natin yung nilalaman at yung donations post. Pahirap tayo ng pahirap, Blue Team. At yan muna, Blue Team, ang ating programa ngayong gabi. Yan muna. Maraming salamat po, Blue Team, sa inyong mga opinion kaugnay sa ating isyong pinag-usapan ngayon pong gabing ito, Blue Team. Shoutout ulit natin ang ilang mga manonood natin ngayong gabi, Blue Team. Si Alden Jacob Carlos, Joshua Kenneth, Jun Agrabio, Carl Luis Romales, Harold J. Uban. Sa 2 pang nanonood sa atin ngayon, kung sino man kayo, magpakilala kayo. Well, patapos na rin naman tayo. Si Vlad, Amor Rivera, si Lindon Terama, at si June Agrabio. Okay. Good. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin ngayong gabing ito. Oy, Ralph Ryzen Tagibaw, nakita na rin natin na nanonood at nakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat, Blue Team. Yan po ang ating opinion ngayong gabing ito. Blue Team, oras po natin. Nawawalan na ako ng boses. 30 minuto makalipas ang 10 ng gabi. Magbubukas na ulit ang palatuntunang ang tinig ay dapat marinig. Opinion! Opinion! Kasama si Brian Carolina. Blue Team, anong opinion mo?